So ito po yung likod ng inakyat natin kanina, kung nasaan ay nandyan po yung grotto ni Mama Mary. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Barangay Central, bayan po ng San Jose, Occidental Mindoro, at nandito tayo sa Heritage Park. So kung saan ay babalikan po natin yung mayabong na kasaysayan ng lugar po na ito, dahil ang sabi ito po ang pinakamaunlad na lugar noong unang panahon na nagbigay ng maraming trabaho at nagbigay ng matatag na ekonomiya sa ating pong bansang Pilipinas, dahil ito po ang pabrika ng asukal at pinakamalawak na taniman ng tubo sa buong Pilipinas at maging sa buong Asia. So nag-ingay na yung mga aso yon. Kasama natin si Ayon, dahil si Mark Lloyd ngayon ay nasa Romblon, kasalukuyan pa rin pumapasok. Shout out sa iyo, Mark. So ipapakita lang natin, ito po yung mansion house. So ibig sabihin siguro ito yung pinakatirahan ng may-ari noong unang panahon. At ito naman yung main office. So ibig sabihin opisina ng mga nagtatrabaho sa kumpanyang ito. At ito naman yung guest house, tanggapan ng mga bisita. At Gabaldon, Siete Central. So di natin alam kung anong purpose nito, pero baka ito din siguro yung pinaka malaking tanggapan. Tapos ito naman yung tinatawag nilang recreation center. Ayan. At ang hospital. So itong mga lugar na to, ang mga building na ito na itinayo noong unang panahon, ay hahanapin natin ngayon. So ito naman yung pabrika. Ayan. Yan yung pabrika o paggawaan ng asukal. Po ang mga building nito ay hanapin natin isa-isa kasama si Ayon, at ipapakita namin sa inyo kahit pa yung mga ruins na lang ay kikilalanin natin pa isa-isa para maipakita natin sa inyo. Ang una naming ipapakita sa inyo yung train na ginamit nung unang panahon. Bagamat ito po ay may kalumaan na, pero kahit paano ay may natitira pa rin para maging ebidensya na ito talaga yung ginamit nung unang panahon. So ayan. Mahaba din yan. Kaya lang sa paglipas ng panahon ay hindi na natin malaman kung nasaan na yung iba. So yung sa likod na yun yung barangay hall ng Barangay Central, bayan ng San Jose, Occidental Mindoro. So ito yung kanilang train. Hindi pala no, makakapal din ng mga bakal. Hindi rin basta-basta ito ano. Ayan. Dito sinasakay yung ano. Ayun yung taas. Yung tubo. Dito sinasakay yung tubo. Oo. Ito daw yung pinakaunahan. Yung pinaka tambotso niya. Yan. So ito yung nagdadala ng mga tubo papunta sa pabrika. Ayan. Itong mga to baka kasama pa to sa release or sa katawan ng
train nung unang panahon. Ayo, Release na. release nga ng train. So ito, tabi-tabi po. Dito naman meron siyang bakod. Anong purpose nito? May nakurang nila Ah, Oh, may ano? 1835. saan? Sino? Ayo, yun may tatak siya na 1835. Ay, 18 19? 19. No? Kapitan natin, wag mo. Sandanan dito sa wire ha. 18. Ha? 19? Sige nga. 1935. So, ibig sabihin mula 1910 hanggang 1935, ano? Tagal din. Oo. So, yung sa likod ay may bilog. Hindi natin alam kung anong purpose niyan. Tapos, kaya man ng mga nakikita nyo na yan, mga malalaking poste. Building din. Building din yan. Kasi nyo may mga upuan siya dito, mayroong mga puno. Ginawa na siyang pasyalan ng Barangay Central. At ang napakaganda dito dahil libre, walang entrance fee yung lugar na to. Kaya pakiusap sa mga pupunta dito, kapag kayo pa may mga dalang merienda, wag naman pong magkalat. Dalhin po yung inyong mga kalat. Kasi meron tayong mga napansin kanina na mga basura. So walang entrance, libre. Kaya sana po ay maging responsable tayo sa ating mga basura. So ayan o, makikita na natin yung mga nagsisipaglakihang mga haligi. Ano yan? Ibig sabihin, mas maunlad pa talaga yung Pilipinas noon. Oo. Dahil may mga pabrika ng asukal, sari-saring pabrika noon. Hmm. So, ngayon, mga ruins na lang ating makikita. Kaya nga sabi nga ng mga matatanda, iba pa rin daw si Marcos noon. Ito yung patunay na mas maunlad talaga, katulad ng sabi ni Ayo, mas maunlad yung Pilipinas noon at saka mura yung bilihin nung unang panahon. So dito, hindi natin alam kung anong purpose niyan, kung swimming pool ba talaga or may ibang gamit, pero yan po ay sinauna pa rin nung unang panahon. Kasama pa rin yan sa mga itinayo nila. So ngayon, tayo ay aakyat dito. Sa entablado. Ibig sabihin, kahit yung hagdan nila, matibay. Oo. Pero mapapansin mo no, na mayroon siyang mga tunnel dito sa ilalim. Ayun no. Yung tunnel niya para siyang nasa Intramuros. Oo At nga. gawa talaga nung pang sinauna. Yan yung mga yung parang tiles niya. Oo, tiles. So may tubig lang ngayon kaya hindi natin na mapasok. Ibig sabihin, malalim din pala yun, Lalim din yan. Matubig lang. Hmm. Ayun. So akyat tayo dito. Dito mapapansin mo mayroong dalawang daanan. Pwede ka dumaan dito. Mayroon naman dito. Ayan. So kahit saan ka lang, Nasa sayo na lang. Kung saan nasa ka sayo na lang kung saan yung puso mo. Ako, komportable ako sa kanan eh. Mas maganda kasi yung kanan kaysa sa Hmm. magkaliwa. Iyan oh. Amazing. Wow. Ito talaga ang tunnel. So nandito na tayo sa itaas. Doon tayo nanggaling kanina. At pagdating mo dito ay mayroong gruto ni Mama Mary. Napakalaki nito. Pag sa picture parang maliit lang siya no. Pero pag dito ay napakalaki. At katulad sa Intramuros,
Ay may malaking butas din dito. Pinabuno na lang nila. Oo. Dahil delikado to eh. Ah. Ano kaya purpose ito, no? Ibig sabihin, tanin nga yun doon, ha? Oo. Yung kanina na ipinakita namin sa inyo, yun yung pinakalagusan niya. So, baka yung mga tubo, hindi rin eh. O, mula dito, papunta doon. Yung katas ng tubo. Mapaisip ko na lang kung anong purpose nito. Oo, comment kayo kung anong purpose nito. Baka may ideya po kayo. Lalo na sa mga matatanda. Kasi yung sa Intramuros kasi ay kulungan yon ng mga tao dati. Pero ito naman, napakataas nito eh. Baka wishing. Ngayon, pwede siya maging wishing well. Kasi nga matagal na tong balon na to na malawak. Pero noon, kung anong gamit nito nung panahon na ito yung pabrika ng asukal. So, ayan si Mama Mary. Parang malungkot ng mga Mary nila dito, no? No? Ayan. So, sabi nila maraming pera daw dito Huwag mong takayin. sa lugar na to, kaya lang hindi mo rin makuha dahil Malalim yan. nakalock, nakasarado. So comment po kayo ha kung ano pong tawag dito, lalo na po sa mga taga Bacolod, Iloilo, dahil sila alam nila to dahil mayroon pong asukalan sa kanila, pabrika ng asukal. So ayan po yung kabuuan niya, bilog. Ayan. Ayan si Ayon. So ano masasabi mo yan sa lugar na to? Sobrang ganda at saka nandun pa rin yung ma-amaze ka dahil yun, mapapaisip ka kung paano na lang ito nagawa dahil iba-iba yung mga materials na ginamit, tapos yun, sa tagal ng panahon naging ruins na lang siya. So yun, nakakalungkot dahil hindi namin naabutan yung ganito kaganda na tubuhan. Kung sana ngayon nandito, nakakain tayo ng tubo. So tara, Sa tubuhan. sa tubuhan. So bye bye mga Mary. Ayan. So ngayon ay bababa na kami ni Ayon para may pakita natin kung ano pa yung mayroon doon sa unahan. So kung kanina dito kami dumaan, ngayon naman ay dito kami dadaan. Ayan. Ha? Umuga. Tara. Dahil sa tagal din ng panahon. Ipinatawag ko kayo sa aking kaharian. Siguro kapag may mahalagang anunsyo, dito umakyat yung may-ari. Doon, nagano siya. Kasi noon wala pang mga sound system eh, Oo. na malalakas talaga. Kaya pinatatawag lang ng mga utusan. Ipinatawag ko kayo. Parang swimming pool talaga, no? Ayan, no? Tapos bababa tayo dito at titingnan natin kung ano yung mayroon po doon sa unahan. Tara, yun. Nandito pa rin tayo ngayon sa makasaysayang lugar dito po sa Barangay Central, bayan po ng San Jose, Occidental Mindoro. Yung paggawaan ng asukal na kauna-unahan sa Pilipinas at sa buong Asia na matatagpuan po dito po sa
Occidental, Mindoro. So ngayon, samahan niyo pa kami ni Ayon at ating ikutin ang kabuuan ng lugar na to. Yan, shoutout nga pala sa Sheila Sarsars Vlog at sa kaya Mark Lloyd na nandiyan ngayon sa Romblon, kay Ma'am Masilia, kay Mary Rose Tatlong Hari, at sa ating mga organic viewers, organic subscribers. Ayan, maraming salamat sa inyo pong walang sawang pagtangkilik sa Mindoro Binors TV YouTube channel, sa ating pong FB page at sa ating pong TikTok account. Maraming salamat. Maraming salamat po sa mga nagpapadala ng star, sa mga nagpapadala po ng super thanks, sa ating pong mga sponsors na nagpapadala po sa ating GCash. Maraming salamat po. Sa magbibigay po ng cellphone at drone, maraming salamat in advance. At sa magpapadala po ng mga package simula po sa ibang bansa, maraming salamat po dahil marami po tayong matutulungan. So yun lang po, thank you po talaga. So ito po yung likod ng inakyat natin kanina, kung nasaan ay nandyan po yung gruto ni Mama Mary. Ayan. So doon tayo dumaan kanina. Ngayon ay patuloy pa rin nating hanapin yung mga building na itinayo nung 1910, nung unang panahon, mga pabrika, yung mga ruins na natitira, yung mga bakas ng kahapon. Yung maunlad na lugar na ito ngayon ay babalikan natin sa panahon natin ngayon. At imagine natin, kahit pa mga ruins na lang yung nakikita natin, imagine natin na ito ay napakaunlad nung unang panahon na nagbigay ng maraming trabaho dito po sa bansang Pilipinas, particular dito po sa Occidental Mindoro. So sa likod ni Ayon may nakikita tayo na malaking poste, at yung mga nakikita nyo na yan na parang mga kumpul-kumpul na mga ruins ay iikutin namin para maipakita namin sa inyo yung bakas ng kasaysayan nung unang panahon. So tara yun, ikot tayo. Ito po. Yung pagtakip nila. Oh. Ito yung pinampagulong-gulong. Wow, pwede rin. Siya yung nagdudurog sa tubo. Kasi noon may halo dig mano-mano kahit paano. So ngayon dumami na yung mga punong kahoy dito dahil nga sa katagalan na ng panahon. Pero kung imagine natin, sobrang ganda ng lugar na to. Hindi siya nakakasawang balik-balikan ang kasaysayan kung anong meron dito. So ngayon meron tayong nakikita na isang box. Medyo malaki din siya, yung may tatak na yan. At kinapitan na siya ng balite o yung malaking punong kahoy. So ayan o. Medyo malawak na rin yung nasakupan ng kahoy na to. So itong kinalalagyan namin ngayon, puro siya mga ruins. Yung natatanaw nyo na yan ay puro mga simentado na mga building. Hindi lang natin alam kung saan dito yung may pinakita kami kanina sa inyo sa intro natin na mga drawing na kung saan nakalagay doon yung mga building ng tanggapan, ng pinaka tanggapan nila ng bisita at saka yung pabrika. So hindi natin alam kung saan dito sa aming kinalalagyan ngayon, pero isa lang yung masabi natin, napakatibay ng kanilang paggawa, dahil ngayon makikita natin
mayroon na silang mga ginagamit dati na mga malalaking bakal yon. Pero kakaibang bakal ito. Oo. Talagang So matitibay talaga. Ayan o. Yung mga simento, makikita mo talaga na di kalidad talaga yung mga ginamit dito, mga standard talaga na mga kagamitan. So ayan yung mga bakal oh. puro kalawag na yan, pero pagkatigas pa rin. Oo, talagang napakatitibay, yun pa yung isa. So ibig sabihin, hindi lang to basta-basta mga building nung unang panahon, dahil ngayon makikita mo talaga kahit bakas na lang to ng nakaraan, makikita mo yung tibay ng pagkagawa noon, at ibig sabihin napaka lawak nito. Inulit natin, ito po ang kauna-unahan sa buong Pilipinas at sa Asia na paggawaan ng asukal o pabrika ng asukal, at pinakamalawak din na taniman ng tubo sa buong Pilipinas at sa Asia, na dito po matatagpuan sa Barangay Sentral, bayan po ng San Jose Occidental, Mindoro. So tuloy tayo. Ayun, kung makikita nyo, kasama pa yan yung malawak na yan na mayroon pong para siyang plaza, o kasama pa yan sa mga pasilidad nung unang panahon. Ito nga yung may mga yung paggawaan ng asukal. So ito na yung puno kanina. Sobrang laki. Oo. Tsaka baliti na yan. So tabi-tabi po. So ibig sabihin mula doon papunta doon hanggang dito, isa itong building. Hindi lang malinaw sa atin kung anong uri ng building, kung ito ba yung tanggapan, opisina, o yung mismong pabrika ng asukal. Yung pinaka-CR nila. CR or ano? Hindi, uri pa rin to ng Ay, tubuhan pa rin. Ano pa rin pala yung tubo? paggawaan pa rin ng tubo. Ito kasi yung awas niya, no? Oo. Ito gawas. Imagine mo ang lalaking mga bakal. Tapos yung mga haligi nila ay sobrang lalaki at ang titibay oh. Hindi siya katulad ngayon na tayo kapag gumawa ng haligi ay Maliliit. maliliit. Pero sa kanila malalaki. So pasensya na kayo, medyo maingay lang. Pero wala tayong magagawa dahil limitado na rin yung ating oras. Pag hindi tayo mag-vlog ngayon, baka maya ay biglang umulan. So pupuntahan natin doon sa unahan kahit pa may baka, hindi naman siguro tayo anuhin. Ipapakita lang natin. Ayun, pinatay na rin yung makina. Salamat. So ipapakita natin. Ito naman to, kung ano ito. Comment kayo kung kayo po ay mayroong ideya sa mga pinapakita nating mga ruins ng paggawa ng asukal. O katulad to, Okay pa naman pa. oh. So ito naman ay hindi natin alam to kung anong purpose nito, pero paggawaan pa rin siya ng asukal. Tapos yan. Tapos meron siyang pinaka kanal o parang pinaka swimming pool, pero hindi po to swimming pool. I think yung mga sabaw or katas, yun, katas ng asukal ay dito naiipon. Kasi wari ko lang ayan, halimbawa pagkatapos nilang madurog doon, so lalabas yung katas ng tubo at dito naiipon, tapos panibagong proseso ulit. Hindi natin alam kung anong purpose nito. So ito ay kasama pa rin sa mga ruins. Ngayon, kangkungan na no? Oh. So ito kanina akala ko sementeryo. Yan, ranyangan ako eh. Sabi ko rin, simenteryo. Pero hindi pala. Ay, mga sasakyan pala yung maingay kasi namatay kanina yung makina doon sa kabila, dito naman sa kabila. So katulad nito, hindi natin alam kung anong
uri ng building to, pero dito sa ating inaapakan meron na rin mga ruins ng building. Ha? Ganun pa rin? Tunnel. So medyo mataas yung pagkahangir niya. Ayan o. Ayan. So akyat tayo. So yan, nandito na tayo sa itaas. Nakakyat na tayo. At eto na yung itaas niya. Mas malalaki yung mga bakal, no? Oh. So dito, mayroon pa rin mga pinaka tunnel. Ayan, oh. So hindi natin alam kung anong purpose nito. Pero yung mga, siguro mga taga Bacolod, Iloilo, alam nila to kung anong purpose nito. Kasi sa Bacolod marami yung pabrika ng asukal. Oh, ayan pa pala, oh. Oh, medyo malalalim na yung tubig na naiipon. So dyan, ganun din yung proseso. Mayroon ding mga kanal-kanal. So punta doon. Hanggang papunta pala doon, oh. Malawak, no? So malalim din to. Kaya lang ngayon binahaya na siya ng mga kiti-kiti dahil nga po sa walang tigil na mga pag-ulan. Pero yung bakal nyo, Grabe. Hindi ka talaga mahal sa bakal, no? Oo. Sobrang laki. talagang matitibay pala yung mga gamit nyo, no? Ay, sobra. Tapos yung simento pulido. Ngayon wala ka nang mahanap na ganyang bakal. Oo. So yung mga nakikita nyo na yan, papunta doon sa may mga masukal na yan, puro mga ruins na mga building na ipinatayo nung unang panahon. So ngayon po ay naikot na po natin ang lugar na kung saan ay meron po malaking pabrika na paggawaan po ng asukal at taniman po ng tubo nung unang panahon. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa ating pong video ngayong araw. At pasuyo naman po, paki-comment, pa-share para makita po ng inyong pong mga kaibigan. At kung kayo po ay bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na ating pong ina-upload bawat araw. So kasama natin si Ayon at sa pangalan ni Mark Lloyd Tagalog. Ako naman po inyong lingkod, MJ Rivera. Maraming salamat and God bless. Bye bye guys!